Si Justin ay maituturing bilang isa sa pinakamagaling na doktor sa pinagtatrabahuhang ospital. Gamit ang galing at husay, ginagawa niya ang lahat upang mailigtas ang buhay ng pasyente. Sa edad na 32, na kay Justin na ang lahat ng bagay na gusto niya. Malaking bahay, bago at magarang sasakyan, at higit sa lahat ay desenteng trabaho na talaga namang gustong-gusto niya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito ay hindi siya tunay na masaya dahil mayroong kulang. Noon, sinubukan ng lumagay ni Justin sa tahimik. Nagpakasal siya sa long-time girlfriend na si Cheska, pero 2 taon lamang ang itinagal ng relasyon nila bilang mag-asawa. Mahal naman nila ang isa't isa at magkasundo sa maraming bagay, pero magkaiba ang career at timeline nila pagdating sa pagkakaroon ng anak. Si Cheska ay isang model. Ayaw niyang masira ang katawan at mawala ng proyekto. Ayon pa sa kanya, kapag nagkaroon siya ng anak ay bababa na ang kanyang talent fee. Si Justin naman ay madalas na nasa ospital sa dami ng pasyente at tagal ng operasyon, kaya naman sa loob ng 1 linggo ay iisang beses lamang silang nagkikita. Kaya naman, sa loob ng 1 linggo ay 1 beses lamang silang nagkikita sa bahay, o kung minsan ay sabay na lang silang kumakain sa restaurant, lalo na kung may trabaho rin si Cheska. In short, mas priority pa nila ang career bago ang pagbuo ng pamilya, kaya hindi nag-workout ang kanilang relasyon kahit pa mahal nila ang isa't isa. Maayos naman ang naging hiwalayan nila dahil alam nila parehong mayroon silang pagkukulang. Sa ngayon ay kontento naman si Justin sa kanyang buhay at trabaho. Yun nga lang, ang mamuhay ng mag-isa ay mayroon ding disadvantages, at isa na rito ay ang pagiging maalikabok ng bahay, madamong hardin at nakakabinging katahimikan. Gustuhin man ni Justin na maglinis ay hindi niya na magawa pa, lalo na't lagi siyang nasa ospital. Uuwi ng puyat at pagod na talagang nakakaubos ng lakas. Paminsan-minsan ay bumibisita ang mga magulang ni Justin para magluto ng pagkain at maglinis na rin kahit papaano. Anak, hindi naman pwedeng ganito palagi. Bakit hindi ka nalang kumuha ng kasambahay? O kaya naman ay tumawag ka sa cleaning services kahit 1 beses kada buwan para malinisan ang buong bahay. Wika ng kanyang ina. Tahimik lamang ang tatay ni Justin. Bilang isang ama ay nauunawaan niyang marami nang inaasikaso ang kanyang anak at ayaw niya nang dagdagan pa ang problema nito. Total ay nasa wastong edad na rin naman siya. Huwag kang mag-alala ma, pagbalik mo rito ay malinis na ang bahay. Nakangiting wika ni Justin para tumigil na sa pagsisermon ng kanyang ina. Alam niya rin sa kanyang sarili na tama naman ito. Hindi lang dapat puro trabaho ang inaasikaso niya. Dapat ang personal niyang buhay ay maayos rin, tulad ng palagi niyang ipinapayo sa mga pasyente. Gustuhin man niyang magkaasawa na pero hindi pa ulit dumarating ang taong nakatadhana para sa kanya. Tulad ng ibang tao ay simple at mga normal na problema lamang ang kinakaharap niya araw-araw. Isang halimbawa na lamang dito ay nang minsang umuwi siya ng bahay galing sa trabaho. Pagbukas niya ng refrigerator ay wala na pala itong laman. Nakalimutan niyang mag-grocery dahil madaling araw na siyang nakauwi. Noon, napagtanto niya na kung wala siyang gagawin ay palagi na lang ganoon ang mangyayari. Gusto niyang magbaon ng pagkain sa ospital pero wala namang magluluto. Wala rin siyang madadatnan na pagkain para sa hapunan, tapos madumi pa ang bahay. Dahil sa gutom, napagpasyahan ni Justin na magtungo sa convenience store upang bumili ng pagkain. Malamig ang hangin sa labas at medyo masama rin ang panahon. Buti na lamang at may hood ang kanyang makapal na jacket. Papasok na sana siya sa loob ng convenience store nang bigla niyang mapansin ang isang babae na may kasamang bata na sa tingin niya ay nasa 6 na taong gulang na. Nakatayo ito sa may pintuan habang nanginginig sa sobrang lamig. Ayon sa babae, ninakaw raw ang kanyang wallet, kaya kung maaari ay hihingi sana siya ng kaunting pera pambili ng makakain. Sa tingin ni Justin ay mukha namang nagsasabi ng totoo ang mag-ina dahil maayos at malinis ang suot na damit ng mga ito sa kabila ng kalumaan. Ilang sandali pa ay niyakap ng babae ang kanyang anak habang umiiyak dahil rito ay naawa si Justin. Kinuha niya ang natitirang pera sa bulsa at saka iniabot iyon sa babae. Naisip niyang gamitin na lamang ang debit card sa pagbayad ng bibilhin niyang pagkain, kaya ayos lamang kahit wala siyang matirang pera.
Pagkaabot ni Justin ng pera sa babae ay mahinahon niya itong kinausap. "Miss, may maitutulong pa ba ako sa'yo?" Tumingin lamang ang babae sa kanya bago ito marahang umiling. Sa puntong iyon, biglang sumagi sa isip ni Justin na kailangan niyang tulungan ang mag-ina. "Alam mo, sa lamig ng panahon ay dapat hindi mo pinababayaan at bubukas na ang pinto," sabay turo ni Justin sa kanyang sasakyan. Nahihiyaman ay kinuha ng babae ang susi bago nagtungo sa sasakyan. Marahil ay naisip niyang mamamatay sila sa lamig kung mananatili sila sa labas. Pinagmamasdan ni Justin ang mag-ina nang mapansin niyang pilay pala ang batang lalaki. Muli ay nakaramdam siya ng awa para sa mga ito. Habang namimili ng pagkain, sinadya niyang kumuha ng marami higit pa sa kanyang mga kailangan. Ito ay dahil nakaisip si Justin ng kakaibang ideya. Hindi niya rin alam sa kanyang sarili kung bakit niya iyon gagawin, pero bahala na. Dala ang 2 malaking plastic bag na puno ng grocery. Nakangiting bumalik si Justin sa kanyang SUV. Pagbukas ng pinto ay napansin niya kaagad na hindi na nangangatog sa lamig ang mag-ina. Nakangiti rin ang batang lalaki na halatang natutuwa sa loob ng sasakyan. Pagkalapag ng mga grocery ay pinaandar agad ni Justin ang sasakyan. Halatang kinabahan ang nanay ng bata pero nanatili itong tahimik. Bumuntong hininga muna si Justin bago nagsalita. "Miss, wag mo sana akong pag-isipan ng masama. Pero alam ko na mayroon kang problema. Hindi lamang sa pera kundi pati na rin sa titirahan. Ang totoo niyan ay mag-isa lang ako sa bahay at madalas ay nasa trabaho ako. Kung tatanggapin mo ang aking alok na ikaw ang magiging kasambahay ko ay hindi mo na po problemahin ang matutuluyan ninyong mag-ina. Bibigyan din kita ng maayos na sweldo." Nang marinig ng babae ang alok ni Justin ay kaagad na mula ang pisngi nito. "Miss, huwag kang mag-alala. Hindi ako masamang tao. Hindi ako nananakit at wala akong binabalak na masama. Ang totoo niyan ay isa akong doktor at talagang naghahanap ako ng kasambahay." Nagkatinginan muna ang mag-ina bago sabay nang ngumiti. "Sige po, pumapayag kami sa alok ninyo. Tama ang sinabi ninyo. Hindi namin alam ni Luis kung saan kami pupunta. Nadukutan ako sa bus at lahat ng pera namin ay natangay. Wow, sa wakas makakasakay ako lagi sa magandang kotse," sabat naman ng batang lalaki. Habang nasa biyahe ay nakakapag-usap naman sila ng maayos. Ang babae ay nagpakilalang Sheila at ang kanyang anak naman ay si Luis. Noon ay nakatira sila sa probinsya pero sinikap nilang makaipon ng pera upang makapunta sa syudad. Sa pag-asang makahanap ng maayos na trabaho para maipagamot si Luis. Nauunawaan naman ni Justin ang bagay na ito. Sa totoo lang ay marami na siyang na-encounter sa ospital ng mga pasyenteng mahihirap at alam niyang isang kahig isang tuka ang buhay ng mag-ina. Nang malaman ni Justin kung saan ang probinsya ng mag-ina ay lalo siyang naawa para sa mga ito. Alam niya ang lugar na iyon dahil tumira siya doon 7 taon na ang nakakaraan. Hindi pa siya isang ganap na doktor noon. Bilang parte ng kanilang propesyon ay pumupunta sila sa mga malalayo at liblib na lugar upang mag-volunteer. Naghahatid sila ng tulong sa mga mamamayan tulad ng free check-up, gamot at mga hygiene kit. Isang araw, naisipan ni Justin na mamasyal muna sa lugar, total ay tapos na ang kanyang duty. Ayon sa mga taga roon ay meron daw malapit na talon sa lugar na talagang napakaganda. Natagpuan naman ni Justin ang nasabing talon. Maganda nga ito at talagang napakasarap maligo. Tahimik ang lugar, subalit sa sobrang relax ni Justin ay hindi niya namalayan ang mabilis na paglipas ng oras. Bandang 5:00 na ng hapon nang siya ay umahon sa tubig. Habang naglalakad pa uwi ay hindi napansin ng binata na mali pala ang landas na kanyang tinatahak. Napagtanto niya lamang ito nang makita niya ang isang bahay na kanina ay hindi niya naman nadaanan. Gusto niya sanang bumalik pero madilim na ang paligid kaya napagpasyahan niyang kumatok sa bahay para magtanong kung saan ang direksyon pabalik sa volunteer camp. Bumungad naman kay Justin ang isang magandang babae na sa tingin niya ay nasa 20 taong gulang na. Nakangiti ito at kaagad siyang pinapasok. Ni hindi man lang ito natakot sa estranghero. Sa kilos niya ay parang sanay na siyang tumanggap ng mga bisita.
Ang babae ay nagngangalang Vanessa at ayon sa kanya, mula pagkabata ay doon na siya nakatira kasama ang kanyang mga magulang. Lahat daw ng naliligaw sa daan pabalik ay sa kanila nagtatanong at madalas ay nagpapalipas na rin ang gabi. Noong araw na iyon ay mag-isa lamang siya sa bahay dahil ang kanyang ina ay nasa ospital kasama ang nakababata niyang kapatid. Ang tatay niya naman ay namatay, 5 taon na ang nakakaraan matapos atakihin sa puso. Naroon siya sa bahay para ayusin ang mga dadalhing gamit sa ospital kinabukasan. Dahil katatapos niya lamang magluto para sa hapunan kaya sabay na silang kumain ni Justin. Sa patuloy nilang pag-uusap ay mabilis silang nagkapalagayan ng loob. Silang dalawa lamang ang tao sa lugar na iyon. Naging mapusok si Justin at Vanessa. Pareho nilang alam na pagkatapos ng gabing iyon ay malaki ang posibilidad na hindi na sila muling magkita pa. Pero sa kabila nito, ginawa nila ang isang bagay na hindi pa dapat. Ay nahulog siya at dahil pababa ang lugar ay nagpagulong-gulong si Luis hanggang sa tumama siya sa isang malaking bato. Dahil sa pangyayaring iyon ay namaga ang kanyang binti at nang makita namin ang resulta ng x-ray ay nalaman ng mga doktor na na-dislocate ang buto niya sa tuhod. Mayroon ding fracture kaya kinakailangan niyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Dahil kung matatagalan pa ay baka tuluyan na siyang mapilay. Gustuhin ko man na maoperahan si Luis ay wala naman kaming sapat na pera. Na kayo kung sabi ni Sheila. Noong mga oras na iyon ay narating na nila ang bahay ni Justin. Wow, dito na ba tayo titira? Wika ni Luis habang nanlalaki ang mga mata. Ngumiti lamang si Justin habang buhat ang mga grocery bags. Halik kayo. Sumunod kayo rito sa loob. Sumunod naman si Sheila kahit siya ay hindi rin makapaniwala. Noon lamang siya nakapasok sa ganoong kalaking bahay. Kaagad nagluto si Justin ng hapunan at pagkatapos ipinasyal niya ang mag-ina sa loob ng bahay, maging ang kwartong tutulugan nito. Sa mga sandaling iyon, hindi komportable si Sheila dahil napakalaki ng bahay. Hindi niya rin alam kung papaano gagamitin ang ibang appliances. Kinabukasan, maagang nagising si Sheila para maghanda ng almusal. Naglilinis na siya ng bahay nang magising si Elliot. Nasa hagdan pa lang ay napangiti na siya dahil naamoy niya ang bagong luto na pagkain. Siguradong hindi na siya sesermonan ng kanyang mga magulang kapag dumalaw ang mga ito. Wow, naglinis ka na kaagad Sheila. Sana nagpahinga ka na muna. Alam ko naman na nag-a-adjust ka pa rin dito sa bahay. Ngumiti lamang si Sheila saka ipinagpatuloy ang paglilinis. Kinabukasan, pagkagising ni Justin ay nakita niya ang mag-ina sa garden. Napangiti ang doktor dahil na-realize niya na sa matagal na panahon ay ngayon lamang siya ulit naging masaya dahil pakiramdam niya ay hindi na siya nag-iisa. Nagmamaneho pa lang siya papunta sa trabaho ay parang gusto niya nang umuwi para tikman ang masarap na hapunan na inihanda ni Sheila. Masarap pala sa pakiramdam ang umuwi ng bahay na alam mong mayroong naghihintay sa'yo. Minsan, pagkatapos maghapunan ay naglalaro ng video game si Luis at Justin. Mabilis na lumipas ang 3 buwan. Tuluyan ang napalapit ang loob ni Justin sa mag-ina. Hindi naman siya nag-iisip ng kahit na anong bagay dahil ang tingin niya kay Sheila ay kaibigan at kasambahay lamang. Ganoon din naman si Sheila. Ang tingin niya kay Justin ay boss at guardian angel nila ni Luis. Hindi rin sumagi sa isip niya ang makipagrelasyon sa kanyang amo. Marahil ay magpapatuloy ang ganitong relasyon ng dalawa kung hindi dahil sa isang pangyayari na babago sa kanilang buhay. Isang araw, nakatanggap si Justin ng imbitasyon para sa gagawing reunion kasama ang mga kaklase niya noong high school. Dahil wala pa siyang asawa, kaya ayaw niya sanang umattend. Alam niyang siya na naman ang magiging tampulan ng tukso at sentro ng usapan. Isa pa, ang mga kaklase niya ay siguradong kasama ang kani-kanilang mga asawa o kasintahan. Biglang naisip ni Justin na isama si Sheila para naman mayroon siyang kasama. Noong una ay tumanggi ito pero nang ipaliwanag mabuti ni Justin ang sitwasyon ay pumayag na rin si Sheila. Kinabukasan, sinamahan ni Justin ang mag-ina sa mall upang bumili ng damit na isusuot. Plano ni Justin na siya na lamang ang magbayad, total ay ideya niya naman iyon. Ngunit noong napalingon siya sa kahera ay nagbabayad na pala si Sheila.
Kaagad niya itong sinundan upang pigilan sa pagbabayad. Sheila, ako nang magbabayad. Alam kong kailangan mo ring makaipon ng pera. Isa pa ay ideya ko naman ito kaya ako nang bahala. Pero Justin, nakakahiya na sa'yo. Ako nang bahala. Malaki naman ang pinapasweldo mo. At saka ngayon lang kasi ako bibili ng damit para sa amin ni Luis. Nakangiting wika ni Sheila. Pagbukas niya ng wallet ay biglang nahulog ang isang larawan. Kinuha iyon ni Justin pero habang pinagmamasdan niya kung sino iyon ay namutla ang kanyang mukha na para bang nakakita siya ng isang multo. Siya ang ate ko, Vanessa ang kanyang pangalan. Lumingon muna si Sheila upang tingnan kung naririnig ba siya ni Luis bago ipinagpatuloy ang pagsasalita. Ang totoo niyan ay siya talaga ang nanay ni Luis. Nung mamatay siya sa panganganak ay ako na ang tumayo bilang nanay ng bata. Minahal ko si Luis na parang tunay kong anak. Wala bang tatay si Luis? Hindi ko kasi alam kung sino siya. Wala namang nabanggit si ate tungkol sa tatay ng bata. Hindi nga namin alam na meron pala siyang nobyo, kaya lahat kami ay nagulat nang malaman na buntis na siya. Noong mga sandaling iyon ay napatulalanan ko ang lahat. Naluluhang sabi pa ni Justin. Noong araw ding iyon ay sumailalim sa paternity test ang dalawa at makalipas ang isang linggo ay nakuha na nila ang resulta. Nakumpirma nilang anak nga ni Justin si Luis. Bilang isang ama, si Justin na ang sumagot ng operasyon ng bata upang muli itong makapaglakad. Hindi naman magawang magalit ni Sheila dahil sa loob ng ilang buwan na nakasama nila si Justin ay puro kabutihan ang ipinakita nito sa kanila. Matapos maging matagumpay ang operasyon, nagsama pa rin sila sa iisang bubong. Si Justin at Sheila ay naging magkaibigan para na rin sa bata nang sa gayon ay may kilalanin itong mga magulang. Pero sa pagdaan ng panahon, nahulog rin ang loob nila sa isa't isa. Nagpakasal si Sheila at Justin. Mahal nila ang isa't isa at alam nilang magiging masaya si Vanessa kung nasaan man ito ngayon. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mo kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.